pilgrims for Jesus, we are happy and free, 'cause we're bound for regions of perfect song. Serving Him truly gives us full victory. So brother, Leave your sorrows and come along. Why should children of God be sad? Lift our voices in jubilee. Oh, be glad, things are not bad, my brother. Leave your sorrows and come with me. Nothing could cause us to turn back in the race, 'cause we're bound for regions of perfect song. Jesus abundantly supplies us with grace. Leave your sorrows and come along. Why should children of God be sad? Lift our voices in jubilee. Oh, be glad, things are not bad, my brother. Leave your sorrows and come with me. Why should children of God be sad? Lift our voices in jubilee, keep singing and be glad. Things are not bad. Leave your sorrows and come with me. Why should we be sad? The children of God be sad. Oh, let us lift our grateful voices in glad jubilee. Oh, be glad, for things are not so bad. Leave your sorrows and come along and go with me. Why should children of God be sad? Lift our voices in jubilee. Oh, be glad, things are not bad, my brother. Leave your sorrows and come with me. Why should children of God be sad? Lift our voices in happy jubilee. Oh, be joyful, brother, for things are not bad, my brother. Leave your sorrows and come along with me. Why should children of God be sad? Lift our voices in jubilee. Oh, be glad, for things are not so bad, my brother. Leave your sorrows and come along with me. Leave your sorrows and come with me. The race that's set before us is not an easy course, but we've been promised victory through the power of the Lord. So with our eyes on Jesus, forgetting what's behind, we'll love Him and we'll serve Him till we cross that finish line. Onward to the goal and forward to the prize, pressing toward the mark where we've been called to be with Christ, running with assurance as our destiny unfolds, living to obey Him, moving onward to the goal. The saints who've gone to glory, their race already run, have taught us by example that through faith we'll overcome. So Christian, don't grow weary as we work and watch and pray, for it will all be worth it when we see the Savior's face. Onward to the goal and forward to the prize, pressing toward the mark where we've been called to be with Christ, running with assurance as our destiny unfolds, living to obey Him, moving onward to the goal. Onward to the goal and forward to the prize of heaven. We are pressing toward the mark of Christ our Lord and Savior, running with assurance as our destiny unfolds, living to obey Him, moving onward to the goal.
running with assurance as our destiny unfolds, living to obey Him, moving onward to the goal, the goal. Weary, the singers are tired. The church as we know it is losing its fire. Some are discouraged from bearing the load, but we must determine to keep pressing on. 'Cause if just one more soul were to walk down the aisle, it would be worth every struggle, it would be worth every mile. A lifetime of labor is still worth it all if it rescues just one more soul. So preachers keep preaching and singers go sing, And laymen keep sharing that Jesus is King. The angels have gathered, they're surrounding the throne, and they'll start rejoicing over just one more soul. 'Cause if just one more soul were to walk down the aisle, it would be worth every struggle, it would be worth every mile. A lifetime of labor is still worth it all if it rescues just one more soul. Because if just one more soul were to walk down the aisle, it would be worth every struggle, it would be worth every mile. A lifetime of labor is still worth it all if it rescues just one more soul. If it rescues just one more soul. Jesus' feet were growing weary as he journeyed on his way. So he rested at a well side, a comfort in the heat of day. There he waited for a woman, black with sin and bound for hell. When she arrived, he plainly told her, what you need's not in the well. He's still waiting by the well, and he's holding out his hand. If you'll drink this living water, you won't have to thirst again. He's been waiting by the well side, knowing you'd be passing by. So take advantage of the moment. He's not gone, he's still waiting by the well. Are you tired of being thirsty, even though you've had your fill of the water that the world gives? Does it leave you longing still? Well, there's good news about the well side. A woman's voice rings loud and clear. She says this man changed her forever, and if you need hope, you can find it here. He's still waiting by the well, and he's holding out his hand. If you'll drink this living water, you won't have to thirst again. He's been waiting by the well
alongside, knowing you'd be passing by. So take advantage of the moment. He's not gone, he's still waiting by the well. He's not gone, he's still waiting by the well. There is nothing like the joy of sweet salvation, knowing that my past has been erased, and life is just a fresh and new beginning, made possible by just a touch of grace. It was the blood that cleansed me from the inside out, giving me a calm assurance far beyond my greatest doubt. When I knelt down at the altar, heaven listened to my plea, and I felt a newfound glory from my head down to my feet. And I know it was the blood saving me. Oh, I know it was the blood saving me. Oh, what mercy, just to know my blessed Savior reached way down from heaven's throne to me. There's not a single debt to hold against me. The price was fully paid on Calvary. It was the Blood that cleansed me from the inside out, giving me a calm assurance far beyond my greatest doubt. When I knelt down at the altar, heaven listened to my plea, and I felt a newfound glory from my head down to my feet. And I know it was the blood saving me. Oh, I know it was the blood saving me. Oh, victory in Jesus, my Savior. He sought me and it bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is due him. He plunged me to victory. No, it was the blood saving me. Oh, I know it was the blood saving me. Slender steeple, a church house filled with people, and voices lifted up in happy song. With music so inviting, so warm and so exciting, I had to enter in and sing along. Then as I joined right with them in harmony and rhythm, my heart was lifted up to heaven above. I felt like shouting glory when I heard the gospel story, the songs about my Jesus and his love. I love that good old gospel singing, happy gospel singing, ringing out so loud and clear. Like an angel choir, how it lifts me higher, making heaven seem so near. Come on and join right in the chorus, really swell the chorus, let that happy sound prolong. Everybody sing it, make it ring until the whole world sings along. With voices lifted high, we'd sing sweet by and by, And Rock of Ages cleft for even me. I love to tell the story of Jesus and his glory. Alas, and did my Savior bleed for me? I sing, Lord. Send the old-time power, I need thee every hour, and nothing but the blood can make me whole. Oh,
happy, happy day. He washed my sins away. He's the fairest of 10,000 to my soul. I love that good old gospel singing, happy gospel singing, ringing out so loud and clear. Like an angel choir, how it lifts me higher, making heaven seem so near. Come on and join right in the chorus, really swell the chorus, let that happy sound prolong. Everybody sing it, make it ring until the whole world sings along. It's been said that all roads lead to heaven. Just choose the one that you like best and get on with your life. While others think their good deeds are gonna count as godly living, when they stand before the Lord, they're gonna find there's no Two ways about it, there's just one way, that's the blood. You must be washed in Calvary's fountain, plunged beneath that blood. the path is Still the straight and narrow, and it leads to heaven above. there's no Two ways about it, there's just one way, that's the blood. Many think that the blood has been outdated, and they simply disregard it as a flawed philosophy. And so they go on searching for the answers to life's questions. Their eyes are blinded to reality. There's no Two ways about it, there's just one way, that's the blood. You must be washed in Calvary's fountain, plunged beneath that blood. the path is Still the straight and narrow, and it leads to heaven above. there's no Two ways about it, there's just one way, that's the blood. there's no Two ways about it, there's just one way, that's the blood. You must be washed in Calvary's fountain, plunged beneath that blood. the path is Still straight and narrow, and it leads to heaven above. there's no Two ways about it, there's just one way, that's the blood. there's no Two ways about it, there's no two ways about it, there's no two ways about it, there's just one way, that's the blood. Long before the fall of man, God designed a master plan. He exchanged the sinner for a sinless one. Jesus left his throne on high, came to earth to bleed and die. He said, Father, not my will, but thine be done. He is mine. He is mine. I am blessed beyond all measure. He is mine. I have pardon full and free through the blood he shed for me. Saved forever I shall be. He is mine. Through God's mercy and His grace, He's prepared for us a place. Words cannot describe the matchless beauty there. We will praise the perfect Lamb, King of kings, the great I am. He has made the joys of heaven ours to share. He is mine. He is mine. I am blessed
Beyond all measure, He is mine. I have pardon full and free through the blood He shed for me. Saved forever I shall be. He is mine. He is He is mine. He is He is mine. I am blessed beyond all measure. He is mine. I have pardon full and free through the blood He shed for me. Saved forever I shall be. He is mine. Saved forever I shall be. He is mine. Yes, He is mine. He is mine. I'd like to stay here longer than man's allotted days and watch the fleeting changes of life's uneven ways. But if my Savior calls me to that sweet home on high, I'll live with Him forever in glory by and by. Oh yes, I'll live in glory by and by. I'll tell and sing love stories there on high. There with my dear Redeemer, there no more to die. Oh yes, I'll live in glory by and by. The end I know is nearing, by faith I look away to yonder home supernal, oh land of endless day. I'll cling to Him forever and look beyond the sky and spend the endless ages in glory by and by. Oh yes, I'll live in glory by and by. I'll tell and sing love stories there on high. There with my dear Redeemer, there no more to die. Oh yes, I'll live in glory by and by. Oh yes, I'll live in glory by and by. I'll tell and sing love stories there with my dear Redeemer, never to die. Oh yes, I'll live in glory by and by. Oh yes, I'll live in glory by and by. I'll tell and sing love stories there with my dear Redeemer, never to die. Oh yes, I'll live in glory by and by. Oh yes, I'll live in glory by and by. Amen. Good morning po sa ating lahat. Yan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Yan. At muli ay ngayon po ay Tuesday at kami po ang inyong host. And ito po ay devotion para sa mga high schoolers. Kaya magandang umaga mga high schoolers. Magandang mag-join kayo sa ating devotion.
Amen. And before that, ay gusto po muna namin kayong batiin isa-isa. Brother JD, pwedeng batiin mo sino mga dyan na sa ating live. Yan, isa-isa mo please. Good morning po kila Ma'am Geraldine. Good morning po sa inyo. Kay Ma'am Heidi. Kay Ma'am Flor. Good morning po sa inyo, Ma'am. Good morning din po, Ma'am Ira. Kay Pastor. Good morning po, Pastor. Morning po. Kay Ma'am Glyza. Good morning po. Kay Ma'am Joyce. Kay Ma'am Emilia. Kay Sir Ariel. Good morning po, sir. Morning, sir. Kay Ma'am Julie. Ma'am Tin. Ma'am, good morning. Taas. Ayun, good morning po, Ma'am Tin. Si Sir Gilbert. Good morning po, Sir Gilbert. Yan, alright. Good morning. And of course, mga kasama kong host, bati muna kayo sa ating mga naka-live dyan. Kung bati ka sa mga naka-live dyan. Good morning po sa inyong lahat. Dito po na naman tayo, makikinig po ng salita ng Diyos. Okay siya. Brother JD. Magandang umaga sa inyong lahat and I hope maging blessing kami ngayon sa inyong umaga. Amen. Good morning po sa ating lahat. At good morning din dyan sa sa Hamada, nandyan sila at sila Brother Dex at si Belte. Yun, good morning. Tapos si Sir Domark. Andun Sir Domar. And si Sir Domark. Good morning, Sir Domark. Sino, Dex, good morning. At dyan si Belte. Sino ang makasama ninyo dyan ngayon? Ay, Ma'am Cherry. Kila Ma'am Cherry pa rin. High schoolers, kasama niyo sila Zach, di ba? Yan, hindi namin makita eh. Pakita kayo, Zach. Yan, para nagkakitaan tayo. Dito sa kabila, dito ba sila Denmar ba ito? Tama ba? Parang mga nakahud eh. Parang mga nahuli. Bira, para mga Teletubbies yan. Sino ba yung mga yan? Hindi natin makilala eh. Para mga yun. Uy, bihira. My precious. Parang sanggol naman yan eh. Asa yung Denmar? Asa sila Denmar? Pakita kayo, Denmar. Yan, para nagkakakitaan tayo. Sinundo po nila si Josiah. Ay, si Josiah, yun nandyan. Sinundo. Sinundo pa nila si Josiah. Ayan, na-chat naman namin, sir eh. Ayan, anyways, yan, good morning sa inyo. At sa ating pong pagpapatuloy, ay still ang pinag-uusapan natin, ito maganda yung verse na ating babasahin, na maganda ito, connected ito lagi sa sinasabi ng ating pastor, sa sinasabi niya na makita ninyo, naririnig nyo sa ating pastor, katulad nung Sunday, muli na naman kayong pinaalalahanan, in-encourage ng ating pastor na bilang mga estudyante. At kung maalala ninyo, balikan natin yung Student Sunday. Isa sa sinabi ng ating pastor ay dapat kayong mga estudyante ay maging blessing saan? Kung saan maging blessing saan? Sa bahay po, sa school at sa simbahan. Iyon, sa bahay, dito sa ating simbahan, at ganun rin sa inyong eskwelahan. Okay? And alam nyo, pinakamagandang blessing dyan na makita ninyo ay yung lagi sinasabi ng ating pastor na kayo ay dapat makapag-share ng salita ng Diyos. Okay? Kaya ito babasahin natin in 2 Peter chapter 1 verse number 10. 2 Peter chapter 1 in verse number 10. Yeah. Brother Dex, pwedeng open mo yung mic nyo dyan at kayo ang magbasa. 2 Peter chapter 1 verse number 10. Okay? So again, ito pong pinag-uusapan natin ay connected about diligence. Okay? About diligence pa rin. Parang in-off mo naman yung mic. Yan, sige. Pakibasa nyo, Brother Dex. Yan, 2 Peter chapter 1 verse 10. Wherefore the rather, brethren, if diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. Yun. Okay? So, sabi dyan ng Bible, wherefore the rather. Hindi na po natin basahin yung mga naunang verse, pero ang 1st and 2nd Peter ay of course ang writer po nito ay walang iba kundi si Apostle Peter. Okay? And ito po
ay patungkol sa maturity ng isang Kristiyano, ng isang anak ng Diyos. Alam ko naman mga high schoolers, familiar kayo or dapat familiar na kayo sa word na maturity or matured. Okay? Alam nyo ba na maraming high schoolers ngayon na wala dyan sa maturity? Okay? Maraming high school ngayon. Okay? High school na, pero pag makikita mo ay hindi matured. Okay? Hindi matured. Okay? And kaya nga, sabi ng 2 Peter chapter 3 in verse number 18, kung maalala nyo, ano sabi ng Bible doon? But grow, di ba? Grow in grace. Kinakailangan, lumalago ka. Okay? Lumalago ka. Sabi ko nga, maraming high schoolers na hindi matured. Okay? At kung ilalagay natin sa paglilingkod natin sa Diyos, sa Panginoon, may maturity rin tayo. Okay? Kinakailangan, lumalago tayo. Nag-grow tayo. And sabi dito ng Bible, wherefore, the rather, brethren, okay, ano sabi ng Bible? Give diligence. Give diligence. And pag sinabi nating diligence, nakapaloob dyan yung pagsusumikap, pagsisipag. Okay? Pagsusumikap at pagsisibag. Ibig sabihin yung ating kaisipan, matalas ang ating kaisipan pagdating sa trabaho, pagdating sa dapat nating gawin. Okay? And tayo, bilang mga anak ng Diyos, okay? Tayo mga anak ng Diyos, dapat alam natin sa ating isip kung ano ang mga dapat nating gawin. Okay? And sabi dito ng Bible, give diligence to make may dalawa dyan, na dapat pagtutuunan natin ng pansin, na dapat pagtatrabahuan natin, dapat pagsusumikapan natin, dito tayo magsisipag. Ano yun, yung dalawa na yun? Okay? Sabi ng Bible, give diligence to make your calling. Okay? Number 1 is calling. You have to give diligence to your calling. Okay? So, dyan sa village, kila Denmark na maliwanag ba kami dyan? May sound ba sila dyan? Maliwanag. Iyon, okay. Anong number 1 natin dyan, Denmark, at sa inyo mga kasama? Ano yung number 1 natin? Give diligence to your calling. Okay, parang ikaw lang sumasagot Pero parang marami kayo dyan eh. Ano yung number 1 natin? Give diligence to your calling. Okay? Calling. And pag sinabi natin calling sa verse na ito, it means invitation. Okay? Invitation. Okay? Invitation. Okay, siguro alam natin or nakatanggap na tayo po ng invitation or na-try na natin na magbigay ng invitation. Ibig sabihin ng invitation ay paanyaya. Okay? Inaaya mo ang isang persona. And alam niyo ba, may dalawa kasi tayong calling bilang isang anak ng Diyos. First ay yung invitation ng Diyos sa atin in our salvation. Okay? Yung unang calling ng Diyos sa atin ay yung sa ating kaligtasan. Okay? Kaligtasan. Alala ninyo, makasalanan tayo, hindi tayo anak ng Diyos, patutungo tayo ng impyerno. Okay? Pero alam nyo ba, dahil mahal tayo ng Panginoon, binigay niya ang kanyang sarili, at alam nyo ba, tinawag tayo ng Diyos, inimbitahan tayo ng Diyos upang maligtas. And of course, hindi tayo maliligtas kung hindi tayo tutugon sa calling ng Diyos, sa invitation ng Diyos. So, di ba, nalaman natin na makasalanan tayo, kinakailangan ko pala na magsisi ng aking kasalanan. At wala nang ibang daan patungo sa langit kundi sino? The Lord Jesus Christ. Kaya tinanggap natin ang calling ng Diyos. Ang invitation ng Diyos. Okay? Kaya nga, we gave diligence in our calling. Pinahalagaan natin yun. Pinagsumikapan natin yun kasi naintindihan natin eh. Sabi nga ng 1 Thessalonians, pwedeng basahin niyo dyan kayo, Josiah, Denmark. 1 Thessalonians chapter 4 verse number 7. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. Okay? I hope na nasusundan ninyo mga high schoolers na nung tinanggap natin ng Diyos, tumugon tayo sa calling ng Diyos. In His calling of salvation. Okay?
Kaya nga, magpasalamat tayo ngayon. Lagi ninyong tandaan, okay, na hindi lang tayo basta nabubuhay dito sa mundong ito. Anak tayo ng Diyos. High schooler, tandaan ninyo, ilagay nyo sa isip nyo, anak ako ng Diyos. Okay, 1 Thessalonians 4 verse 7. Pakibasa nyo ano. Sige. For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Yun. Nakita ninyo yun, sabi po ng Bible, for God hath not called us unto uncleanness. Okay? Uncleanness, which means impurity in physical or in spiritual. Okay? Karumihan. At alam nyo naman, ano ang nagpaparumi sa tao? Ikaw, Brother JD, may idea ka ba? Ano ang nagpaparumi sa tao? Sa pagkatao? Kasalanan. Kasalanan. Exactly. Sin. Okay? Yun ang nagbibigay ng uncleanness sa tao. And hindi tayo dyan gusto ilagay ng Diyos. Hindi dyan tayo tinawag ng Diyos. Kundi ano sabi ng Bible? But unto holiness. Okay? Holiness. Pag sinabi nating holy, it means pure. Okay? And sa Bible, it is separated. Okay? Set apart for a specific purpose. Okay? So, tandaan ninyo yan. Number 1 is give diligence in our calling to make our calling sure. Sabi dyan ng Bible. Okay? Bakit? Yung calling ng Diyos, number 1, ay yung sa ating kaligtasan. Tinawag tayo ng Diyos, hindi sa kasalanan. Kaya nga, mga high schoolers, nakikinig kayo ngayon, pupunta kayo sa inyong school, dapat hindi kayo makitaan ng uncleanness. Hindi kayo makitaan ng nangunguna sa kasalanan. Di ba? Nangunguna sa hindi maganda. Kundi anong dapat makita sa inyo? Yung holiness. Na kayo ay kakaiba sa iba. You are separated by God eh. Set apart. Okay? Inihiwalay tayo ng Diyos. Okay? Tandaan ninyo itong meaning ng holy. Holy means separated. Okay? Set apart for a specific purpose. Okay? Tandaan ninyo yan. Okay? Niligtas tayo ng Diyos. Doon niligtas ba tayo ng Diyos? Nagtatapos ba doon, Brother Pong, sa tingin mo? Noon niligtas ba tayo ng Diyos? Nagtatapos ba doon? Hindi po. Hindi. Okay? May purpose tayo. Okay? Kaya dyan tayo ulit pupunta. Na ngayon tinanggap natin ang Panginoon. Ngayong anak tayo ng Diyos. Iniwalay tayo ng Diyos. We are set apart. Okay? For a specific purpose. Ano yung purpose natin na yun? Okay? Ito yung laging paalala ng ating pastor. Na pagdating sa inyong eskwelahan, mga high schoolers, kinakailangan kayo ang nagdadala ng maayos doon, nakikitaan kayo ng kaayusan. At unang-unang pagpapakita ng kaayusan ninyo ay nagbabahagi kayo ng salita ng Diyos. Diba? Kaya nga laging paalala ng ating pastor, mga high schoolers, kinakailangan nagdadala kayo ng classmates ninyo, schoolmates ninyo dito sa simbahan. So, paano nyo madadala? Of course, start yan sa soul winning. Kinakailangan magpakilala ka na anak ka ng Diyos. Kinakailangan magpakilala ka na ikaw ay baptist, may Kristo ka, and you have to share it to them. Pero bakit hindi ninyo madala-dala yung mga classmate ninyo or yung mga schoolmates? Maaring ang nakikita sa inyo ay yung uncleanness at hindi yung holiness. Okay? Amen. Maaring ang nakikita sa inyo ay yung hindi pagiging anak ng Diyos. Hindi nakikita na anak pala kayo ng Diyos, na tinawag kayo ng Diyos. Para sa isang specific na purpose at walang iba kundi yung dapat magbahagi ka ng salita ng Diyos. Kaya ka nga nandyan sa school ninyo. Di ba? Yan ang purpose ng Diyos. Yan ang panawagan ng Diyos sa iyo. Okay? And actually, dalawa yung calling ng Diyos eh. Yung ating salvation, and second is for service. Dalawa yan eh. Yung pag tinanggap mo ang Panginoon Kristo at yung paglilingkod natin sa Diyos. Pero dito muna tayo sa salvation natin. Since tinanggap natin ang Panginoon, kinakailangan makita na tinanggap natin ang Panginoon. Kaya nga, isi-share mo sa iba. Naiintindihan nyo ba yung share? Diba? Kasi nga, meron ka na eh. Isi-share mo sa iba. Maliban lang kung wala sa'yo.
You can never share something that you don't have. Hindi mo pwedeng i-share ang isang bagay na wala sa'yo. Pero kung nasa iyo ang Panginoong Jesucristo, nasa iyo, totoong tinanggap mo, then you have to share it. Kinakailangan mong ibahagi rin sa iba. Okay? Kaya nga, it takes diligence. Kinakailangan niya ng pagsusumikap. Kinakailangan niya na, again, pag sinabi mong diligent, matalas yung pag-iisip, alam mo yung gagawin mo. Nakatulad na sabi ko kanina, high school, anak ka ng Diyos, you are holy, separated by God for a specific purpose. Ilagay mo yan sa isip mo. So ano dapat yung gagawin ko? Kinakailangan, makitaan ako ng kabanalan. Makitaan ako ng pagiging makadiyos. Na hindi yan nakakatuwa. Ay, hindi yan pinaglalaroan, I mean. At tulad ng maaring pagdating nyo sa school, luluko-lukohin ka kasi may Bible ka. Nag-share ka ng salita ng Diyos. Pero, tandaan ninyo, hindi nila naiintindihan yan. Okay? Wala silang idea dyan. Kaya nga, huwag kang mahihiya. Okay? Dapat gawin mo yan. Okay? Kinakailangan i-share mo yan sa iba. Okay? Kaya nga, kinakailangan ilagay mo yan sa isip mo na anak ako ng Diyos. Kinakailangan pagdating sa school, magbabahagi ako ng salita ng Diyos. Kinakailangan makitaan ako ay may totoong Diyos. Diba, high schoolers? Yan ang dapat makita sa inyo. Give diligence, okay, to your calling. Kinakailangan magsumikap ka, magsipag ka na bilang anak ng Diyos. Kinakailangan ibahagi mo ang salita ng Diyos sa iba. Okay? Ibahagi mo sa school ninyo. At para madala mo sila dito sa simbahan. Kaya nga, mga high schoolers, since ang dami ninyo na nakikinig ngayon, napaganda ito na mapakinggan ninyo. Kung hindi pa kayo na nakapag-share sa inyong eskwelahan, sino nakapag-share na sa inyong mga schools? Taas nga kamay. Meron dyan sa ano. Kung hindi pa kayo nagsisimula, hindi nyo pa na-try. Okay? So, sabi nga natin, pastor, kung hindi kayo nag-share, anong ginagawa ninyo? Di ba? Anong ginagawa ninyo? Kung hindi ka nakikita na nag-share sa salita ng Diyos, ano ngayon ang nakikita sa'yo? Di ba? Kaya nga ngayon, simulan nyo yan. Ilagay nyo sa isip nyo yan. May dapat kang gawin. You have to give diligence to your calling, to make your calling sure. Totoo ba na? Sure ka ba na anak ka ng Diyos? Kung totoo, kinakailangan ibahagi mo yan sa iba. Magsumikap ka, magsipag ka. Okay? Magsumikap ka, magsipag ka. Okay? Pero dyan lang po muna ako. And napakaganda na maintindihan ninyo yan, mga high schoolers. I hope naintindihan ninyo. Okay? Brother Nick. Ayun, napakaganda nga yan, no? At makikita rin natin yan dito sa verse 4 and 5. Actually, yun yung sinasabi ng verse. Sabi ng Bible, whereby we are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature. Ito ay tumutukoy sa ating salvation, having escaped the corruption that is in the world through lust. Pero hindi nagtatapos doon dahil sa verse number 5, may end. Ano sabi doon? And beside this, giving all diligence. Yeah. Hindi na natin babasahin yan, pero kung tutuloy-tuloy natin yan, babagsak tayo dyan sa verse number 10. That's right. Na which is yung mga bagay na yan yung tutuunan natin ng pansin, yan yung pagsisipagan natin para masabi natin tayo ay nagiging diligent sa ating calling, sa ating election, which is yung pinag-usapan nga natin, yung calling, na napakaganda nga na ito. So sabi ng Bible, kapag tayo ay partakers of the divine nature, paano tayo naging partakers of the divine nature? Anong ginawa ng Diyos sa atin? Inilagay niya yung nature niya sa atin. Kasi kapag yung nature natin, yung human nature natin, makasalanan yan. Kaya nga nilagyan ng Panginoon ng divine nature. Divine nature, na yung divine nature ng Panginoon, holy yun. Diba? Right. Holy. Kapag sinabi nating sacred, holy, sacred, parehas lang yan. Yan yung sinabi ni Sir Misha kanina na meaning, na set apart for an specific purpose or reason. So makikita natin, sabi ng Bible, having escaped the corruption, notice the word escape, having escaped the corruption that is in the world through lust, and beside this, giving all diligence. So sabi ng Bible, after nating mawala or umalis sa corruption, ibig sabihin sa kasiraan ng mundo sa pamagitan ng lust, di ba?
sa pamamagitan ng lust, ng carnality, anong gagawin natin? We need to give diligence. Bakit? Ang gusto ko lang i-point dito, kapag hindi tayo naging diligent sa pagiging holy, babalik tayo dun sa corruption. That's right. Is it possible? Yes. Kahit may divine nature na? Yes. Posible yun. Kaya nga, ang pinopoint namin dito ay we are being separated by God. Hiniwalay na tayo ng Panginoon. Ang kinakailangan natin gawin, sipagan natin. Amen. After natin magkaroon ng salvation, hindi lamang okay na, ligtas ka na. Hindi ganun ang purpose ng Panginoon. That's right. Kaya nga, makikita nyo, sabi ng Bible, give diligence to make your calling. Dapat sipagan natin sa ating calling after receiving the salvation. We should give diligence also into our spiritual growth. That's right. At yung spiritual growth na yun yung magdidetermine kung tayo ba ay nagagawa natin yung calling natin. Ano yung specific na calling natin na sinasabi kanina? Yung ipakilala natin si Kristo. That's right. Ipakilala natin si Kristo. Kaya nga, babalik tayo dun sa salvation kasi hindi natin may papakilala si Kristo unless meron tayong divine nature. At hindi natin may papakilala si Kristo kahit may divine nature tayo kung yung ating divine nature ay hindi naman nakikita sa atin. Amen. Kaya nga napakahalaga na makita sa atin, makita ng mundo yung difference natin. Makita ng mundo na hindi tayo katulad ng iba. Amen. Diba? Hindi tayo katulad ng iba. Kung yung mga classmates natin, yung mga classmates nyo, ay iba yung kanilang ginagawa, dapat maging iba ka rin. Sa pamamagitan ng nakikita yung divine nature sa buhay natin. Amen. Diba? Napakahalaga yung divine nature na yun. Kaya nga napakahalaga na kinakailangan nating mag-grow. Diba? Yun yung keyword dun yung growth. Kasi hindi tayo magiging diligent unless, nagkakadugtong yan. Hindi tayo mag-grow unless magkakaroon tayo ng diligence. And hindi rin tayo magiging diligent kung walang progress yung ating growth. That's right. So makikita natin napakahalaga na bigyan natin ng diligence. O, 'di ba? Bigyan natin ng magandang example. Kanina kagabi na mali yung tinignan kong text, pero may diligence pa rin. Tignan natin sa 1 Peter chapter 1 verse 10. 1 Peter chapter 1 verse 10. Ano sabi ng Bible diyan? Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. So makikita natin dito, yung sinasabi ng Bible, yung mga prophets have inquired, diba? Have inquired and searched diligently. Saan sila nag-search diligently? Sa salvation. O, diba? Hindi sinasabi dyan ng verse na pinaghirapan nila yung kanilang salvation, kundi after nilang ma-inquire, after nilang matanggap yung salvation, ano pa? Nag-search pa sila diligently sa salvation nila. Ano ibig sabihin nun? Para maibahagi nila ng lalo. Para maibahagi nila ng lalo ang Panginoong Jesucristo, para maipakilala nila lalo. Yun yung ginawa ng mga prophets who prophesied of the grace that should come unto you. Searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. So makikita natin, yung mga taong nagsulat ng Bible, binigyan nila ng kasipagan. Binigyan nila ng kasipagan upang makita natin lalo yung kahalagahan ng ating salvation. Kaya sa atin, bilang isang tumanggap kay Kristo, magkaroon din dapat tayo ng diligence to search more about our salvation para maipakita pa natin lalo ang Panginoong Jesucristo. Amen. Kasi ang goal natin bilang set apart, bilang separated ng Panginoon, di ba? Kaya nga sinabi nating set apart for an specific reason or purpose, na yung purpose natin yun ay ilapit natin ang tao sa Panginoon. Ilalapit natin sila. Yan nga, alam ko to, nasabi ko to sa inyo sa mga juniors eh. Maraming nagsasabi, looking unto Jesus, dapat kay Kristo ka lang tumingin. Kay Kristo ka lang tumingin. Pero on the other side, paano natin may papakita sa ibang tao si Kristo kung sa buhay natin wala tayong Kristo? Di ba?
Lagi natin sinasabi, uy, dapat looking unto Jesus. Looking unto Jesus ka lang. Kay Jesus ka lang titingin. Ha? Sinasabi natin yan sa ibang tao. Pero ang tanong, sa buhay ba natin nakikita ba si Kristo? Kasi, yun yung purpose ng Panginoon. Looking unto Jesus na ang dapat makita sa buhay natin si Kristo. 'Di ba? Dapat makita sa buhay natin si Kristo. Kaya nga napakalaga, holy, set apart. That's right. Set apart. Na yung purpose natin, ilalapit natin yung Panginoon. Ay, ilalapit natin yung tao sa Panginoon. Kaya nga, hindi walay tayo sa mundo. Ibig sabihin niya, nasa side na tayo ng Panginoon at ang gagawin natin, hihilain natin yung mga nasa mundo papunta sa Panginoon. That's right. Hindi na kay Kristo na tayo, sabi ng Bible, may divine nature na tayo, hihilain pa tayo patuloy. Papunta dun sa corruption. Babalik tayo dun. Di ba? Corruption. Papunta tayo dun sa corruption. Kaya nga napakahalaga na bigyan natin ng diligence. Di ba? Bigyan natin ng diligence yung ating calling. Maging example tayo. Maging example tayo sa mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo, especially sa inyong mga classmates. Pero ano ba yung problema? Di ba? Problema. Pero tingnan natin dito. James chapter 4. Yan. Ito yung nagiging problema sa atin na imbis na tayo ang mag-influence sa mga tao, ano yung nangyayari sa atin? Diba? Yan. Verse 4. Verse number 4. Yan. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So, ang nagiging problema natin, imbis na may holy na tayo, set apart na tayo, ang nangyayari ngayon, imbis na tayo ang mag-influence sa mundo, ang nangyayari ngayon, nagkakaroon tayo ng friendship with the world. That's right. 'Di ba? Bakit? Hindi natin binibigyan ng diligence yung ating calling. Kapag hindi natin binigyan ng diligence yung ating calling, mahihikayat tayo ng mundo. Sabi ng Bible, friendship of the world. O kapag sinabi nating adulterers or adulteresses, ano yan? Ang ibig sabihin yan, yung mga hindi naman sa'yo, pero kinukuha mo, or hindi mo naman pagmamayari, parang ganun eh. Kasi kapag in-elaborate pa natin yan, patungkol yan eh. Maganda yung ginawang example dyan. Yung parang, yun kasi yun eh, sa pag-aasawa kasi yan. Pero makikita natin, hindi naman sa'yo yan, pero kinukuha mo, or hindi ka naman taga dun, nandun ka. Ano yun? Sabi ng Bible, friendship of the world. So makikita natin, friendship of the world, na imbis na tayo, may exercise natin yung holiness, ma-exercise natin yung holiness sa pamamagitan ng nagiging diligent tayo, ang nangyayari ngayon, tayo pa yung nahihikayat ng mundo. That's right. At ang nakakalungkot ngayon, ano sabi ng Bible? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Diba? Nakakalungkot yun. Ano nangyayari ngayon? Dalawa lamang yan. Enemy ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, pero kalaban ka ng Diyos, posible ba yun? Posible. Ano nakakalungkot dyan? Ang worst case dyan, kaya ka kalaban ng Diyos kasi hindi ka anak ng Diyos. That's right. So, anong gagawin natin? Ito yung nangyayari sa atin, friendship of the world, nahihikayat tayo. Alam natin yan, nahihila tayo ng mundo. Na kapag niyaya tayo, madali tayong yayain. Kasi mas marami sila eh. Mas marami yung mga classmates nyo. Mas marami yung mga classmates nyo na naghihikayat papunta sa pagiging geng-geng. Yun, kaya nakatulog. Yun. Kaya nga, makikita natin, ang kinakailangan natin gawin ay maging diligent tayo sa ating calling. That's right. Diba? I-exercise natin yung holiness natin. Huwag tayong mahihiya. Huwag tayong mahihiya. Kasi yun eh. Yun ang problema natin, nahihiya tayo. Set apart ka nga. Kahit anong gawin mo, makikita at makikita na anak ka ng Diyos. Kaya ipakita mo, huwag mo itago. Set apart na nga eh. Hiniwalay ka na. O, mapapansin at mapapansin nila yan. Uy, nag-church ka pala. Ay, hindi, ngayon lang. O, diba? O, mga ganong rason eh. Uy, nagsisipa ka pala sa PMA. O, na-invite lang ako eh. Pero kumakanta na sa junior choir yun. Diba? Nahihiya. Kaya nga, ang kinakailangan natin gawin, ipakita natin.
Holy. O, so anong pipiliin natin ngayon? Yung sinasabi ni James na tayo ay maging kaaway ng Diyos? Or i-exercise natin yung diligence sa ating calling na ipapakita natin na tayo ay isang anak ng Diyos. Kaya nga napakaganda na ipakita natin simula sa bahay, sa school, papunta sa church. 'Di ba? Dapat tayo ay nagiging example. That's right. Tayo ay nagiging example sa pamamagitan ng tayo ay nagiging holy. Nagiging diligent sa ating calling. Sabi ng Bible, yung mga prophets, they search diligently to show us more of the grace of God. Tapos tayo na tumanggap ng grace of God, yung salvation natin, hindi rin tayo magiging diligent by showing others too na dapat matanggap din nila yung grace ng Panginoon. Imbis na yun yung natatanggap natin, ang nangyayari ngayon, nagiging kaibigan pa tayo ng mundo. Diba? So napakapangit. Kaya gusto ko encourage tayo ngayon bilang isang mga young people, bilang isang high schoolers, wag nating ikahiya ang Kristong tinanggap natin. That's right. Wag nating ikahiya at wag nating hayaan na sa pamamagitan ng mundo, may tatago si Kristo sa ating buhay. Nawawala yung purpose ng Panginoon sa atin at yun, yuyuko na lamang tayo at nakatulog na. Yun, so yun yung ating gagawin. That's Kaya right. nga, napakaganda nun napakaganda yun. Yung dito pa lamang sa calling, ang dami na, di ba? Wala pa tayo dun sa pangalawa. So, yung calling natin na tayo ay maging, tayo yung sa classmates nyo pa lang, ituring nyo na yung classmates nyo na tinawag kayo dyan ng Panginoon para yung buong classroom nyo ay makatanggap sa Panginoon. Amen. Mawin natin sila sa impyerno at mawin natin sila sa mundo. That's right. At unless bibigyan natin ng diligence yung ating sariling salvation, hindi natin may papakita sa kanila lalo yung grace ng Panginoon. Amen. Yun lang po. Well, gusto ko lang linawin yun. Baka magtatanong kayo. So, hindi po pwedeng magkaroon ng Ayun, friend oo nga, na oo nga. unbeliever. Diba? Baka yung friendship nila nandun ka lang sa gilid, nakaano ka lang, nandun ka sa likod ng pinto, nagtatago. So, wala ka ng kaibigan yan sa school. Okay, pero ang gusto sabihin po dito ay yung hindi masama na makipagkaibigan. Pero, tandaan mo, sabi nga po namin, ang lagi mo ilagay sa isip mo, anak ka ng Diyos at may dapat kang gawin, i-share ang salita ng Diyos. So ngayon, makikipagkaibigan ka. Ang tanong, unang-una, okay? Ang tanong, ikaw ba ang makakapag-impluwensya sa kanya? Or siya ang makakapag-impluwensya sa'yo? Kasi kapag sinabi nating friendship, hindi natin pwedeng sabihin na isa lang yung nag-i-influence. Dalawa yan. Yung sinabi ko sa mga kasama namin sa Judah. Dalawa yan. Nag-i-influence pareho yan. That's At right. ang nakakalungkot, kung mas malakas yung influence, yun yung sinasabi ni James na friendship of the world. Yeah, that's right. And from that, yung sinasabi ng Bible, magiging kaaway ka ngayon ng Diyos. Amen. Hindi dahil kinakaaway ka ng Diyos. Ikaw ang kumakaaway sa Diyos. Yun. Kasi hindi ka sumusunod eh. Oh, 'di ba? Kaya nga maganda na mga high schoolers, okay? Ngayon may mga kaibigan kayo sa inyong school. Ang tanong, na-sharean mo na ba 'yan? Na-share mo na ba 'yung salvation? Maliwanag man na tinanggap niya ang Panginoon. Oh, nadala mo na ba sa church? Nadala mo na ba sa church? Yun ang pinakamaganda na influence na maibigay ninyo sa kanila. Makita kayo na nagsishare kayo ng Word of God, makita na may church kayo. Yan pinakamagandang influence. Diba? Sa tuwing magkakasama, sabi mo, na-sharean mo na. Pero maganda, ang goal mo ay madala mo sa church, yung mabago rin siya. Ganun ang nasa isip ninyo lagi. Okay? Hindi masama makipagkaibigan. Pero, tandaan ninyo, ang pagkakaibigan, may influensya yan lagi. Okay? Ang maganda, ikaw dapat ang makapag-impluensya, maliban lang kung nasa iyo rin yung masamang impluensya. Ayun. Delikado. Wag na. Okay? Kaya nga dapat ang makita, ang impluensya na ibigay natin ay yung impluensya ng Diyos sa atin nung tinanggap natin ang Panginoon Kristo. Makitaan dapat tayo na mayroong Diyos. Diba? Napakaganda na pinag-uusapan natin eh. Brother JD, may gusto. Anong masasabi mo sa pinag-uusapan natin? Babasahin ko lang ulit yung verse natin sa 2 Peter chapter 1 verse 10. Wherefore, rather brethren, give diligence to make your calling and election sure.
For if you do these things, ye shall never fall. Mm. So, ibig sabihin dito ng calling, ulitin ko lang yung sinabi ni Kuya Mishak, ito yung invitation sa atin ng Panginoon. That's right. Ito yung invitation sa atin ng ating Panginoon na sundin si Jesucristo. Ano nga ba si Jesucristo? Yung ating tagapagligtas, yung way and life and the truth. Siya yun. At ang sabi sa Bible, hindi lang simpleng calling yung tawag sa atin dito. Anong sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 9? Who hath saved us and called us with an holy calling. That's So right. ibig sabihin nito, hindi lang to basta-basta calling, yung tawag lang sa'yo sa tawag. Halimbawa, tawag sa ng mama mo sa messenger kasi umuwi ka na daw. Kundi, video call. Hindi yun ganon. Kundi ito daw ay holy calling. Ito yung invitation sa atin ng Diyos para sumunod sa Kanya. Mm. At ang election naman dito ay is to be owned by God. Ibig sabihin, isi-set apart tayo mula sa mga makasalanan. Makasalanan pa rin naman tayo, pero ligtas na tayo. So ano na lang dapat natin gawin ngayon, ligtas na tayo? Anong sabi sa Bible? Kailangan natin maging masipag. Maging masipag saan? Sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan makitaan tayo ng spiritual growth. Kailangan hindi tayo ini-impluwensyahan. Tayo nang i-impluwensya. Sabi nga ni Kuya Negong kanina, hindi dapat tayo magkaroon ng friendship of the world. Dapat tayo yung nagpapabago sa mga tao sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. That's right. At ang sabi nga dito sa Hebrews chapter Hebrews chapter 6 verse 11. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope. Ibig sabihin dito, ipakita natin yung kasipagan natin sa isa't isa. Dahil sa pamamagitan nito, may encourage natin yung isa't isa. Halimbawa na lang, nakita ka ng mga kaklase mo at saka ng mga ka-churchmate mo, nag-share ka sa school nyo. Siyempre may encourage sila, grabe naman tong si nakaka-encourage. Nakaka-encourage siya. Tignan, parang gusto ko na rin gawin yung ginagawa niya. Gusto ko Yung sana problema, samahan. nagkasalubong pareho. Nagsalwining ka? Hindi rin. Oo nga, hindi rin ako nagsalwining eh. Yun lang. Tapos magpapants pa yan pag nasa school na. So, dapat ganun, no? Ipakita natin yung kasipagan natin sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil nakaka-encourage tayo. At kapag nakaka-encourage tayo, tinutulungan din natin sila magkaroon ng spiritual growth at mas maging malapit pa sa ating Panginoon. At hindi lang yung mga, syempre, hindi lang believers, hindi yung mga kapwa believers lang natin yung natutulungan natin na magkaroon ng spiritual growth, syempre. Natutulungan din natin yung mga ibang tao o mga kaklase natin, mga kaibigan natin, na makilala si Jesucristo sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng kanyang salita. So ano na lang yung dapat natin gawin? Yung pinaka-point ko dito. Yung pinaka-point ko dito is, dapat magpatuloy tayo sa pagiging masipag at mag-encourage tayo ng mga kapwa natin na kilalanin pa si Kristo sa buhay natin. That's right. Yun lang po. Yun. And kung itutuloy kasi natin yung verse, okay, sabi dyan ng Bible, for if ye do these things, okay, high schoolers, tignan nyo yung last phrase ng nasa Bible natin. For if you do these things, pinag-uusapan natin, yung naririnig natin mula sa ating pastor, okay, nagbabahagi kayo ng salita ng Diyos, nag-share kayo sa inyong school, sa classroom ninyo, classmates ninyo, sa schoolmates ninyo, dinadala ninyo sa simbahan. Pag ginagawa ninyo yan, anong mangyayari? Sabi ng Bible, ye shall never fall. Ye shall never fall. The word fall, it means to err, to sin. Yun ang ibig sabihin ng Bible dyan. Kaya nga, sa school ninyo, pag nag-share kayo ng salita ng Diyos, hindi kayo ngayon, tawag dito, katulad sinasabi ng ating pastor. Kasi kung hindi ka nag-share ng salita ng Diyos, anong ginagawa mo? Diba? At mas maraming chance, mas maraming magiging pagkakataon yan na makakagawa ka ng kung ano-anong bagay. Oh. Mas malaki yung chance sa magpapasaway ka ngayon. Manguna ka sa kung ano-anong kalukuhan. Diba? Taga-Baptist Church, pero pagdating sa school, ay kipagsuntukan. Pambihira. Oh. Siga ka dun. O, di ba? Pwede, maganda ba yun? Hindi maganda yun. Hindi maayos yung ganun. Okay? Pero pag itong ginagawa ninyo, sabi ng Bible, ye shall never fall. O, you shall never fall. Hindi ka mangunguna sa kasalanan, hindi ka mangunguna sa kalukuhan sa inyong school. Kung yan ang ginagawa ninyo. Kaya nga mga schoolers, kung ngayon,
Yan ilagay nyo sa isip ninyo kung ngayong araw. Mag-set ka ng goal mo. O at least ngayon man lang ay makapag-share ako ng 10. Di ba? O, makapag-share man lang ako ng 10 sa araw na ito. Mula sa narinig ninyo ngayon, o, dapat naintindihan ninyo. Sana nakikinig kayo. Naunawaan ninyo, maliwanag sa inyo. O na dapat makitaan ako na meron akong Kristo. Kailangan magsipag ako bilang isang anak ng Diyos sa pag-share ng salita ng Diyos sa kanila. O mag-set ka ng goal mo ngayong araw. Ilan ang goal mo na ma-sharean? Dapat may ma-invite rin ako for Sunday. Pag yan ang pinagkakaabalahan mo, sabi ng Bible, you shall never fall. Hindi ka kailanman babagsak. Hindi kailanman mapapahamak. Okay? Hindi ka kailanman mangunguna sa kung ano-anong kalokohan. Diba? Pag yan ang pinagkakaabalahan mo. Pero kung hindi mo yan ginagawa, ibang ginagawa mo. Okay? Ibang ginagawa mo. Hindi yung sa Panginoon na naririnig natin. Okay? O kaya nga sa mga high schoolers na nakikinig, ayop na may naintindihan kayo sa umagang ito. Ayop na meron kayong natutunan. Okay? O dyan sa kila Sir Domark, may natutunan ba kayo sa umagang ito? O, Josiah, Denmar, sa mga kasama ninyo dyan, may natutunan ba kayo ngayong umagang ito? Sir. Okay, o anong natutunan ninyo? Anong ngayon? So narinig ninyo, ano naman gagawin ninyo? O, si Josiah. Josiah, ikaw yung pinakauna diyan eh. O paikot kayo. O ngayon, share nyo nga ano yung natutunan ninyo? O kahit short lang, basta merong natutunan, maliwanag na natutunan kayo. O tapos ano ngayon ang gagawin ninyo? O, Josiah, sige, simulan mo Josiah. Tunan ko po maging masipag po at magsikap na mag-share sa school. And ang goal ko po ngayon ay mas marami pa pong ma-share ko sa school. Oh, dapat mag-set ka ng goal mo, Josiah. Ngayong araw, halimbawa, ilan ang goal mo na ma-soul win o ma-invite for Sunday? O Josiah, ilan? Goal ko po ay 20 po. Yeah. Tapos madala ko po sa pinag-online. Gawin mo yan. Yung 10 ko pong klase. Yun, gawin mo yan, Josiah. Magsikap ka, magsipag ka, o katulad na narinig mo ngayon. O sino yung sumunod sa'yo? Sino yung sumunod sa'yo dyan? High school ba yan, si Kurt? High school na rin yan? Grade 6. Pero may natutunan ka ba, Kurt? My name is Kurt. Sir. Ano natutunan mo? Share mo sa amin para marinig namin. At ano yung gagawin mo ngayon? Sige. Sige, ikaw na din, Mar. Ikaw na lang. Tinakarta. Sige, Denmark. Sir, ang natutunan ko ngayon yung dapat kung anak na tayo ng Diyos siya, dapat tayo manghikayat sa mga hindi pa po nakakilala sa Diyos at dapat hindi sila manghikayat sa atin. Ang goal ko po ngayon ay makapag-soul winning ng 10 at magdala po sa simbahan. Yun. Sino ang katabi mo? Si JR ba yan? JR, sir. JR, ikaw na. Yung natutunan ko po ay hindi mo pa po influensya sa sa friends sa labas. Dapat tayo mo po influensya sa kanila gamit ang salita ng Diyos. At ang goal ko po ngayon ay makaabot po ng 10 na souls wall makadala sa church. Yun. Gawin ninyo, yan sinasabi ninyo, wag lang hanggang bibig, tutuanin ninyo. May high schooler pa ba dyan? Ano? Jay. Natutunan mo. Tutunan mo. Sino yung kasama nyo? Hindi. Isa.
Si, si Chris, no, Abalde. Yung pamangkin ni Sir Jerry, Chris. Ah, Chris ba first name niya? Pangalan niya? Chris. Chris, baka ano natutunan mo ngayong umagang ito? May natutunan ka May ba? natutunan mo. Huwag ka maya. Sir, natutunan ko kung dapat tayo mag-comment. Tapos dapat tayo at wag ko lang ito bigyan yung sir. Yun lang. Yun, maganda yun. Kaya Chris, may maganda. Pag linggo, nandito ka lagi pag services para matutunan mo rin yung pag-share ng salita ng Diyos. So, tandaan ninyo yan, kayong mga nandyan. Denmar, Josiah, JR. Gawin nyo yung dapat ninyong gawin sa school. Okay. Diyan sa inyo, Dex. Simulan mo sa iyo ano yung natutunan ninyo. And of course, Zach at si Zassy. Zassy ba yan? Si Zassy. Ayan, so maganda po sa atin lang po. Ayun. Una ipakilala natin May helicopter dyan, Dex? May helicopter? Wala. Medyo parang maingay. Yeah. Sige nga. May electric fan ba dyan? Umuugong. Sige, Dex. So dapat sugatin din niya, no? Yung tinanggap natin ng Kristo, dapat set tayo ng goal natin, lalo na sa mga high schoolers na papasok sa labas. Mag-set kayo ng goal nyo na makapag-win tayo ng kaluluwa. Galit ko lang sa mga kabataan na huwag nyo ikaya yung na isa kayong Kristiyano. Kasi karamihan sa atin, no? Na hindi papakilala ng isang Kristiyano tapos mag-is pa tayong influensyahan ng ibang tao. Dapat yung mag-influensya sa kanila. No? Idala natin sila sa simbahan para mabago rin yung buhay nila. Isin natin yung tinanggap natin na Kristo. Yun lang po. Natutunan ko po ay blessing po sa school at mag-share. Ang goal ko po ngayon ay maka-10 schools. Yun. Medyo ilapit mo lang, Dex, yung kung ano yung gamit nyong gadget. Yan. Para sige. Blessings po sa school at mag-screening. At ang goal ko po ay mag-share po ng 10. Amen. Sige, Zach. Ikaw naman, Zach. Hindi marinig, Zach. Walang sound. Hindi masyado marinig, Dex. Walang marinig. Natutunan ko ay magmasito tayo sa pagbahagi ng Diyos. At magkaroon po tayo ng diligence at ang goal ko po ngayon ay ng 10 to 15. Sa po ay tulad ko ngayon ay pahalagaan po natin yung invitation ng Diyos sa calling na binigay ng Diyos sa atin. Sa mga kabataan na nag-aaral sa labas, encourage na sa inyo na share tayo. School nyo, mag-share kayo. Kaya ang Panginoon na nasa inyo. Alam niyo na inyo na si Jesus. Sir Edgar, sabi. Wala, Sir Edgar. Sir, Good morning po. Anyways, hindi masyadong clear yung sound. Wala kami marinig masyado dyan eh. Sabi ni Sir Mesha, hindi lang dapat sa bibigyan. I-apply po natin. Dahil napakalaga yung application. Dahil walang kwenta yan pag hindi natin na-apply. Sabi nga ni Haring Solomon ay kapuluhan yan. Kaya i-apply po natin at ipakita natin na talagang meron tayong Kristo sa ating puso't isipan.
tinanggap natin at kailangan natin ipahagi sa sa akin. Magandang umaga. Thank you po Sir Edgar. And of course, pati dito may mga live audience tayo dito. Sir Mark, pwedeng paki-ikot ng ating camera? Sige, bilisan nyo. Good morning po. Ang natutunan ko pong ay dapat ang nakikita po sa akin ay ang Panginoon. At dapat dapat po nakikita po yung kaibahan ko sa aking mga kaklase. At sabi nga po kanina ni Sir Negong, para hindi tayo bumalik sa ating sa dating tayo na natural man, dapat bigyan natin ng diligence yung ating calling. At kasi pag hindi natin binibigyan ng diligence yung ating calling, madali lang tayong mahikayat ng mundo. At ang gagawin ko po ay mag-invite po ulit ako ng aking mga kaklase at yung mga nadala ko po dito nung Wednesday and Sunday is makarating po. Yun lang. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko pa yung dapat hindi tayong ma-impluwensyahan ng iba. Dapat tayo ang mag-impluwensya sa kanila. At ang gagawin ko po para ma-impluwensyahan ko po sila ay ibabahagi ko po sa kanila yung yung salita ng Diyos. At ang gagawin ko naman po ay mag-share po ako at dadalhin ko po sila sa Sunday po. Yun lang po. Natutunan ko po ay dapat hindi tayo iyaya nila sa komundan. Dapat tayo nagyayaya sa simbahan at dapat nakikita sa atin yung holiness bilang anak ng Diyos. Kailangan natin i-share ang salita ng Diyos sa kanila at ang goal ko po ay i-invite ng classmate ko at madala ko sa Sunday. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko ay yung sabi po ni Kuya Meshach na give diligent to your calling, to make your calling sure, at dapat sipagan natin i-share yung salita ng Diyos. At ang goal ko po ay makapag-share ng 10 at makapagdalaw ng bisita sa every services. Morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay dapat po nakita po sa atin ng Diyos at dun po makita sa buhay po natin yun at bigyan po natin ng diligent ang ating calling dahil kapag hindi po natin bibigyan ng diligent ang ating calling ay magkakaroon po tayo ng friendship sa mundo at dapat po maging example tayo sa ating mga klase at dapat tayo po yung mag-i-influensya sa kanila at hindi po sila yung mag-i-influensya sa atin. At dapat makita ng mga kaibigan natin sa labas na may Diyos po tayo. At ang goal ko po ay madagdagan ko po yung mga nadadala ko po sa school po namin. Amen. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay
yung first point po ni Brother Mishak na give diligence to your calling, na sabi niya po baka po hindi nakikita sa atin ng Diyos. At sa akin po, nakikita po sa akin yung Diyos kasi dahil nung Sunday po nakapagdala po ako ng bisita, at yung goal ko po ngayon ay magkaroon po ako ng 20 na souls one, at makapagdala po ng disciple at bisita sa Wednesday. Yun lang. Amen. Thank you mga high schoolers. Inyong pakikinig sa umagang ito. And kaya sa susunod mo dyan sa village, thank you Sir Domark at o Josiah. Kaninong bahay yan? Nasaan kayo ngayon? Yan sa village. Kila JR. Oh. Josiah, Denmar, JR, since kayo yung matatagal na dyan, sa susunod dapat mag-join kayo ulit sa Google Meet. Naintindihan niyo dyan, Josiah? Denmar. Oh. Dapat sanayin nyo na every Tuesday. May devotion tayo. Alam nyo naman yan bago kayo pumasok. May paalala muna ng salita ng Diyos. And ganun rin po dyan, kila Sir Edgar, thank you sir, at Ma'am Cherry. Nandiyan pa si Ma'am Cherry. Ma'am, thank you po ma'am. And kila Zach at kay Sassy. Salamat sa inyong pag-join po sa ating devotion. Diyan po nagtatapos sa ating devotion sa umagang ito. And at may mga comment, Brother JD, sa pwedeng pakibasa mo or batiin mo na rin sabay yung mga nandyan sa ating live. Yung mga hindi natin nabati kanina. Good morning po, ma'am. Good morning po, Ma'am Nelda Bore. Good morning po, Ma'am Nelda Bore. Kay Ma'am Rachel, good morning po sa inyo. Kay Ma'am Christine, Ma'am Myra, kay sabi po ni Ma'am Tin, amen po. Wala nang pinakamasaya sa buhay kundi ang buhay na kilala ng Panginoon. Pinapakilala ang Panginoon at kilala ng iba pa ang Panginoon sa buhay natin. Mga puka kapatid. Sige. Meron pa isang comment dun. Sabi ni Ma'am Tin. Amen po. Ang nakakalungkot ngayon ay ang kamunduan ang hindi na kinakaya, pero ang Panginoon na kinakaya. Ano naman to? Hindi mo makikita yan si Ma'am Flor. Ayan. May isa pang comment si Ma'am Tin, bro. Ayan, sabi ni Ma'am Tin, called to be diligent in soul winning and discipling, and called to be different in testimony. Tama yun, ma'am. Thank you, ma'am. And si Ma'am Myra, of course. Thank you, ma'am. Yan, wala na naidagdag. Maraming salamat po, Ma'am Rachel Heralde, and si May. Yan. And yun. Alright, nabati na po natin lahat. Yan, thank you po sa inyong pakikinig sa ating pong devotion this morning. And we're hoping na kami po ay naging blessing sa inyo, and especially sa inyong mga high schoolers. Okay? O kaya nga, nag-goal kayo, o bago kayo pumasok, maganda mag-pray kayo. Pag-pray nyo yan sa Panginoon, o tulungan niyo po Panginoon na makapag-share ako sa aming pong eskwelahan. Huwag kayong uuwi na hindi nyo na gawa yung dapat ninyong gawin. Okay? Huwag kayong uuwi na wala man lang kayo na-sharean. Nag-goal kayo, nag-set kayo, gawin nyo yan. At of course, makapag-invite kayo sa ating service this coming Wednesday and Sunday. Okay. Maraming salamat po sa lahat, and let's close in prayer. Yan. Sige po, let's pray. Let's pray na lang, Diyos. Maraming salamat po sa natapos po namin devotion. Salamat po sa paggamit niyo po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa natutunan po namin at ang mga estudyante yung kanilang sinet na goals. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang goals na maabot po nila ito. Makapag-share po sila sa kanilang mga schools.
And ganun din po, Panginoon, ng bawat isa po sa amin, ng mga nakikinig pong members, ingatan niyo pong bawat isa sa pagpunta, sa pagbiyahe sa kanilang mga eskwelahan, sa kanilang mga trabaho, ingatan niyo pong bawat isa. Bigyan niyo po kami, Panginoon, na maayos po na araw, masaya pong araw, opportunity po ulit na makapaglingkod po sa inyo. Salamat po, ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Again, thank you po and God bless po kayo. Thank you. God bless po kayo. God bless po sa inyo pala.